Marami sa inyo talagang nagsasakripisyo kayo na pumunta dito sa loob ng basilikan na ito. Nagdadasal tayo. Anong mga pinagdasal po ninyo? Unang-una po, dahil gusto ninyo na magkaroon ng solusyon yung mga problema na hinaharap po ninyo sa inyong buhay. It could be financial problem. It could be nawala kang trabaho. Nagkaroon ng relational problem sa loob ng pamilya natin. Mga mag-asawa, hindi nagkakaintindihan. Mga magulang, ina sa anak, tatay sa mga anak, hindi nagkakaintindihan. Tagpapataasan ang bawat isa. Kaya walang pagmamahalan, walang pag-iibigan, walang kapatawaran sa loob ng pamilya natin. Kaya tayo'y pumunta rito at hinihingi natin ang tulong ni Jesus, ng poong Jesus Nazareno para tulungan tayo na magkaroon ng solusyon yung mga problema sa buhay natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabing, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y Guro. Halikayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang pangalan ko sa iyo, Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Siguro po bago ko po simulan yung sharing ko po sa inyo ngayon po, napakanda siguro pong palakpakan po natin ang poong Jesus Nazareno po. Ako'y unang-unang nagpasalamat sa poong Nazareno po, lalong-lalo na po sa komunidad po dito sa Minor Basilica po, National Shrine ng poong Jesus Nazareno. Kasi ako po ay naimbitahan nila Father John kasama ang kanyang mga kasamahang pare at ang mga staff po nila. Kaya ito isang pasasalamat po sa akin. This is also my first time po to celebrate Mass here inside the Basilica po ng poong Jesus Nazareno. At alam niyo po bakit tinanggap ko agad itong invitasyon na ito? Kasi yung shrine po namin ay parang relative lang tayo, kasin lang ho tayo. Kasi ang shrine po namin ay Shrine of the Five Wounds of our Lord Jesus Christ. Kaya pag pinag-usapan po ang poong Jesus Nazareno, kasama po sa sakripisyo po niya ang 5 sugat ng ating Panginoong Hesukristo. My dear sisters and brothers, alam natin po na nagsimula po itong ang unang araw ng nobena natin noong December 31.
At alam niyo po ba kung anong sineselebrate natin last December 31 po? Di ba linggo po yon? At ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. At may proper readings po yon tungkol sa banal na mag-anak. Kinabukasan naman po, sa second day ng ating novena, ay sineselebrate naman natin ang bagong taon. Na-remember pa din po ba ninyo na may 3 events po tayong sineselebrate last bagong taon po? Yung una ay sineselebrate natin sa civil calendar, yung unang araw ng taon. Yung pangalawa ay yung pong imbitasyon ni Pope Paul VI po na sineselebrate natin ang 57th World Day of Prayer for Peace ng Kapayapaan. And of course po, napaka-importante sa liturgical calendar ng ating simbahan ay pinagdiriwang natin ang pagiging ina ng Diyos ng ating mahal na ina na si Birheng Maria. Yun ang sineselebrate po natin. Nung magsimula po ang January 2, January 3 hanggang ngayon po at sa ika-5 at sa ka-6 po, kung titingnan po natin yung mga pagbasa po natin, may isang tao po na siguro sabihin natin siya yung protagonist po dito sa celebration na ito. At kung balikan din natin yung celebration po ng Missa de Gallo natin, siya yung sa unang araw at pangalawang araw po, siya yung nagtuturo sa atin kung paano natin ihanda ang daraanan ng Panginoon. Na-remember nyo pa ba kung sino pong tinutukoy ko po? Ang tinutukoy ko po ay si San Juan Bautista. Sa araw din ngayon po, kung titingnan natin yung mapagbasa natin mula January 2 hanggang sa ika-7 po, this coming Saturday po, na-divide po ito sa 5 parte po. Yung una ay yung negative testimony ni St. John the Baptist about himself. The second day po is all about the positive testimony of St. John the Baptist about our Lord Jesus Christ. At yung kahapon po ay yung pagpili ng mga unang grupo po ng mga apostoles. At ngayon po ay pinagpatuloy pa rin po yung pagpili po ng mga disciples today. And tomorrow po ay inuulit na naman ni St. John the Baptist yung positive testimony niya about our Lord Jesus Christ. Bakit po naging negative yung testimonies ni St. John the Baptist po? Unang-una, lumapit sa kanya yung mga alagad po o lumapit sa kanya yung mga priests and elders po at tinanong siya, ikaw ba yung Mesiya na darating na hinihintay namin? Anong sagot ni St. John the Baptist? Hindi ako yon. O ikaw ba si Elijah? Si Elijah kasi very famous siya na prophet po kasi siya yung naging pacifier during sa kanila po, doon sa kanilang lugar po. At sinabi niya, hindi ako si Elijah. Kung hindi ikaw ang Messiah, hindi ikaw si Elijah, so sino ka ngayon? Ikaw ba yung propeta na sinasabi ni Moses na darating? Yung greatest prophet na darating? Anong sabi ni San Juan po? Hindi rin ako iyon. Kaya the following, di ba, anong sabi ni St. John the Baptist? Yung positive testimony niya about our Lord Jesus Christ. Anong sabi niya? Niwala akong karapatan na magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Yung darating ay mas makapangyarihan pa kaysa akin. Kung ako ay nagbibinyag sa inyo ng tubig, yung darating ay magbibinyag sa inyo ng apoy ng Espiritu Santo. Dapat ay mas decrease and yung darating must increase dahil siya yung tatawagin nating Mesiya. Kaya kahapon po at sa ngayon po, may itinuturo si San Juan Bautista. Nung nakita niya si Jesus po, anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Yan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At sinabi niya kina Andres ngayon sa araw na ito, anong sabi niya? Yan ang kordero ng Diyos. My dear sisters and brothers, hindi ba akmang-akma yung celebration natin as we prepare po sa kapistahan ng poong Jesus Nazareno? Si Juan Bautista po ay itinuturo sa atin
Itinuturo sa atin kung sino po si Jesus. Kaya, di ba sabihin natin, ibig nating makita si Jesus. Yun ang tema po natin ngayon. At si Juan Bautista po ay tinuro sa atin, gusto nyo makita si Jesus? Yan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya yung sansundan ninyo dahil siya ang Mesiya na hinihintay ninyo. Naniwala ho ba kayo na ang itinuro ni San Juan Bautista ay ang Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga tayo po ngayon ay nandirito sa National Shrine po, dito po sa Basilika na ito ng Poong Jesus Nazareno. Kasi marami sa atin ay ibig nating makita si Jesus. Gusto nating makita si Jesus, na makasama natin palagi si Jesus sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At itinuro po siya sa atin ng San Juan Bautista na siya ang Mesiyas na hinihintay natin, na siyang darating na magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya my dear sisters and brothers, sa ipinakita po sa atin ngayon sa Ebanghelyo po, basing po sa gospel natin po ngayon at sa sineselebrate natin po as we celebrate the 5th day of our Novena Mass po, at ang ating tema na gusto natin na ibig nating makita si Jesus, there are 3 very important things po na ipinakita sa atin ni San Juan Bautista. Unang-una po, ano yung pinakita niya sa atin? Yung impact po ni Jesus sa kanyang buhay, na si Jesus po ay we are being drawn to Jesus, na hinahanap po natin si Jesus. Sa mga napakikinggan po niyong mga faith experiences po, lalong-lalo na po sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, kaya kayo pabalik-balik po dito sa simbahan po, sa basilika po natin, dahil nakita po ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, na lahat ng mga hinihingi ninyo po ay ibinibigay po niya sa inyo. Kaya nga po, napakaraming problemang hinaharap natin. Marami sa inyo talagang nagsasakripisyo kayo na pumunta dito sa loob ng basilika na ito. Nagdadasal tayo. Anong mga pinagdasal po ninyo? Unang-una po, dahil gusto ninyo na magkaroon ng solusyon yung mga problema na hinaharap po ninyo sa inyong buhay. It could be financial problem. It could be na wala kang trabaho. It could be na gusto kang mag-apply at hindi ka natanggap sa trabaho mo. Nag-a-apply ka sa abroad at nadideny yung application mo. O kaya, hindi lang financial na problema. Pumasok kayo dito, bakit? Nagkaroon ng relational problem sa loob ng pamilya natin. Mga mag-asawa, hindi nagkakaintindihan. Mga magulang, ina sa anak, tatay sa mga anak, hindi ho nagkakaintindihan. Tagpapataasan ang bawat isa. Kaya walang pagmamahalan, walang pag-iibigan, walang kapatawaran sa loob ng pamilya natin. Kaya tayo'y pumunta rito at hinihingi natin ang tulong ni Jesus, ng Poong Jesus Nazareno, para tulungan tayo na magkaroon ng solusyon yung mga problema sa buhay natin. At hindi lang po yun. Marami din sa atin po na alam natin na nagkakasala tayo. Maroon tayong nagawang hindi mabuti sa ating kapwa, nakagawa tayo ng hindi maganda at lumalayo tayo sa Diyos at gusto nating magbalik loob. At nakita na lang natin yung sarili natin na nandito tayo sa loob ng basilika na ito. Umiiyak, nagdadasal, humihingi ng kapatawaran sa Panginoong Nazareno, na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at sana tayo rin ay makahingi ng patawad sa mga kasalanang nagawa natin sa ating kapwa. My dear sisters and brothers, ito po yung ibinigay sa atin po. We are being drawn to Jesus po, na pumupunta tayo dito dahil hinahanap natin ang ating Poong Hesukristo na nagsasabi sa atin, "Come to me, all of you who are labor and burden, and I will give you rest." Si Jesus, ang Poong Nazareno, siya po ang nagbibigay ng kapahingahan po sa atin. Kung napakarami nating problema, nandyan siya, handa po niya tayo na tupdin ang ating mga kahilingan. Kaya from that point po,
yung nagiging drawn tayo sa ating Panginoong Hesukristo. The second point po, nung matagpuan natin si Hesukristo, ay mas lalo nating nakilala kung sino si Kristo sa ating buhay. Sino ba si Kristo sa ating buhay po? Dahil natagpuan natin ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, the more po na mas lumalago ang ating pananampalataya sa Kanya. Mas lalong napalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoon. At hindi lang po yon, mas lalong na kumakapit tayo sa Panginoon. Kung noon ay nawalan tayo ng pag-asa, nung makilala natin si Jesus, ang poong Nazareno, mas lalo tayong kumakapit sa Kanya na alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sinasabi niya, sino man sa atin ang lumalapit sa Kanya, hindi ho nire-reject ng Panginoon, bagkus Kanyang tinutulungan. Kaya nandito tayo ngayon po, dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pag-asa, na the more nagtatrust po tayo sa Panginoon, at higit sa lahat po, ay mas lalo tayong nagiging magpakumbaba. Na the more na nakilala natin si Kristo, the more pala na kaya nating magpakumbaba, na kaya pala nating magpatawad, na kaya pala nating magmahal. And lastly po, dahil sa pananampalataya na ito, mas lalo po tayo na sinusunod natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Katulad ni Maria, katulad ni Elizabeth, katulad ni Zachariah, katulad ni Jose. Sinusunod nila yung kagustuhan ng Diyos sa kanilang buhay. Na dapat din tayo po ay sundan natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Kaya my dear sisters and brothers, nandito tayo ngayon sa Basilika na ito dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ibinigay niya sa atin. But let us remember po na sana hindi lang hanggang pasasalamat po, dahil may pangatlo po tayo na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon, that after na yung impact ni Jesus sa buhay natin, after po mas nakilala natin ang Diyos sa buhay natin, yung pangatlo po ay yung misyon na ibinigay sa atin na kailangan nating dalhin si Jesus sa iba. Ipakilala natin si Jesus sa iba. Yun yung misyon na gagampanan po natin bilang mga deboto ng poong Jesus Nazareno. Tayo yung magdadala ni Kristo para ipakilala po siya sa iba. Lalong-lalo na po sa mga nawawala na sa landas, yung mga nagkakaroon ng maraming problema, nadalhin natin sila, ipakilala natin si Kristo sa kanila na itong si Jesus ng poong Nazareno ay nandyan hanggang dumamay. Handa tayong yakapin, handa tayong patawarin. Yun ang misyon natin, na ipakilala si Jesus. Lalong-lalo na po sa nagtatanong at nagsasabi sa atin, ibig naming makita si Jesus. Dalhin niyo po siya. Ipakilala niyo ang poong Nazareno sa Kanya para magkaroon po ng kaayusan, magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon po ng solusyon ang mga problemang hinihingi po nila sa ating poong Hesukristo. Kaya my dear sisters and brothers, ito po ang panawagan sa atin ngayon. As we're about to celebrate na po the feast of ng poong Jesus Nazareno po, sana po makilala natin yung impact po ni Jesus sa buhay natin. The second thing po, sana mas kilala natin lubusan kung sino si Kristo sa buhay natin. At yung pangatlo po, yung misyon natin. Dalhin natin si Jesus sa iba, ipakilala natin si Jesus sa iba. Iyon ang panalangin po natin habang tayo'y naglalakbay, habang tayo'y nagdidebosyon, habang tayo'y nagtranslasyon, at lalong-lalo na po ang paggawa ng misyon na ito, na dalhin natin si Kristo sa iba para lahat po ay magkakaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan at kapatawaran ng mga kasalanan. Naway ang poong Jesus Nazareno po, ang siyang maging gabay sa atin sa pang-araw-araw nating pagsunod sa ating Panginoon. Mabuhay ang poong Jesus Nazareno!